Masayang araw, mga ka-PL. Paano kung merong isang grupo na manawagan ho sa ating lahat, mga kababayan, at sabihing, tara na, lumabas na tayo sa kalsada, ilabas natin ang galit natin sa gobyernong Marcos, kinakailangan mag-people power na tayo para mapabagsak ang administrasyong Marcos. Ang tanong ko po sa inyo, mga kababayan, makikilahok ba kayo? Sasama ba kayo? At susuportahan nyo ba, mga kababayan? Kayo lamang po ang makasagot niyan. Ngayon, ito po ang isa sa mga sinabi ni Attorney Harry Roque, mga ka-PL, sa kanyang katatapos lamang po na live streaming. Nakatanggap di umano siya ng isang text messages, mga kababayan, na mula po sa mga dilawan. Itong si Attorney Harry Roque, bagamat DDS po ito, meron din po itong mga kaibigan na nasa kabila, mga kababayan, na galit na rin sa mga nangyayari nga dito sa Administrasyong Marcos. Ang sabi daw po sa text, mga kababayan, nananawagan na daw po sila na ng isang people power. O ito ho, ang video ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, panoorin po natin at pagkatapos po nito, ipapaalam ko po sa inyo kung sino-sino po ang mga bumoto sa mga senador para maging Senate President si School Bukol. O ito muna si Attorney Harry Roque, panoorin po natin. Anyway, hindi pa po tapos ang mga pangyayari. Nakatanggap na po ako ng text galing sa isang aking kaibigan na talaga namang dilawan, nananawagan ng people power. At ako naman po, hindi ako nagkukulang na ang Pilipinas, panahon ng dapat magalit. No? At ramdam na natin ang galit ng taong bayan, except that, dun lang po sila linalabas ang galit sa internet. At kapag ikaw naman ay linabas mong galit sa internet, wala namang pakialam ang mga makakapal na mukha ng mga tao sa gobyerno. Ang importante talaga, lumabas sa lansangan dahil pag lumabas sa lansangan, hindi lang nagkakaroon ng physical form yung galit ng taong bayan. Hindi lang yan nababasa, nakikita na sa presensya ng taong bayan na lumabas na sa lansangan. At siyempre ang mensahe ay tama na, sobra na. Kaya nga itong mga pangyayaring ito, dapat lamang sigurong mangyari na ang mga mambabatas na mayroong pananagutan, alisin sa pwesto, pero gaya ng aking sinasabi, the buck stops with the president. Dahil tignan nyo ang ginawa ni dating Presidente Duterte noong 2019 budget kung saan nag-insert ang mga mambabatas ng kung ano-ano. Lahat po yan, binito ni dating Presidente Duterte. At dahil ito namang Marcos Jr. ay hindi nagbito ng mga ganyang insertions na naging na nagsimula nitong korupsyon sa mga proyektong infrastruktura, the buck stops with the president. At huwag natin kalimutan na kaya naman po nagbigay ng ganyang mga proyekto kung saan damukal na korupsyon ang nangyari sa hanay ng mga mambabatas, yan po ay pambili ng lagda para tanggalin ang Vice President Inday Sara Duterte dahil pag natanggal ang Vice President Duterte, mawawala ang pinakamalakas nilang katunggali na lalaban sa kagustuhan nila ng Marcos forever. Kaya mga kaibigan, magalit tayo, mahelo tayo sa mga pangyayari sa Senado, pero in the end, tayo na pong maghusga. Ang husga, tanggalin na si Marcos, labas na sa lansangan, ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan, ibalik ang kalinisan sa ating pamumuno, tama na, sobra na. Isigaw, Marcos resign, dahil kung hindi mo naman ginamit ang pondo ng bayan, pambili ng boto para ma-impeach Inday Sara Duterte, hindi mangyayari ito. At tama na, sobra na. Pilipinas, magalit na tayo, sisantihin na naman natin ang presidenteng ito. Sobra na kasi, mga kababayan eh. Kaya tama na
Ngayon, kung ako po ang tatanungin ninyo, mga kababayan, kung makikiisa ba ako at lalahok ba ako sa gagawing people power ng mga Dilawan, malalaman nyo ho yan, mga kababayan. Kasi political vlogger naman po ako. Lahat ng mga ganap sa ating bansa, maipapakita ko naman po sa inyo sa pamamagitan po ng aking mga live coverage. Okay? Isa pa natin pag-uusapan, mga kababayan. Bagamat medyo malayo-layo pa ito, meron pang mga ilang buwan bago mangyari itong kagustuhan ng mga Dilawan na panawagan nila na sana mag-people power na. Dahil nga nagpalit na po ng liderato ang Senado, mga kababayan, na si Senator Tito Soto ang pumalit kay Chis Escudero, si Ping Lacson naman ang Senate President pro tempore, at ito namang si Mig Zubiri ang pumalit sa posisyon ni Joel Villanueva. Mga kababayan, ang tanong, sino po ang papalit sa Blue Ribbon Committee bilang chairman? Gusto niyo pong malaman? Maaaring haka-haka lang ito, mga kababayan, pero hindi ho malayong mangyari. Paano? Basahin ko lang po muna, mga kababayan, itong mga bumoto para maging Senate President si Tito Soto. Mga senador na bumoto para mailoklok bilang Senate President si Senator Vicente Tito Soto. Siyempre, nangunguna ho yung kanyang sarili. Ano siya ganid siya ganid. Gusto ng power, kapangyarihan, posisyon, mga kababayan. No, hindi natin alam kung gusto niya o meron lang isang tao na gusto siyang maging Senate President para sa isang personal na interest. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Sigurado yung sinasabi ko na yan, mga kababayan. Tito Soto, Bam Aquino, Iya Cayetano, JB Ejercito, Win Gatchalian, Risa Hontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, magkapatid, Mark Villar, Camille Villar, at Mig Zubiri, mga kababayan. Magkapatid na Villar. Mga kababayan. Di ba, noong nakaraan na nagkaroon po ng hearing patungkol sa impeachment ni BP Inday Sara, bumoto ho sila para huwag mapa-impeach si BP Inday Sara, kundi dalhin sa archive ang article of impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Pero nakakapagtaka, mga kababayan, bakit nandito sila ngayon, bumoto po sila kay Tito Soto para maging Senate President. At ang nakuha po ang aking pansin, mga kababayan, kay Risa Hontiveros na isa po sa bumoto. Hindi naman po nakakapagtaka kasi wala po na tayo nakita dito sa mga listahan ito na purong Duterte Black na bumoto para mailoklok si Tito Soto bilang Senate President. Okay, eto na po ang video, mga kababayan. Panoorin po natin kung sino ang maaaring papalit bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pag ito nagkatotoo, mga kababayan, tapos ang investigasyon sa lahat ng maanumalyang flood control project at sa iba't iba pang mga proyekto na meron ding anomalya. Okay, ito na po, panoorin din po natin si Attorney Harry Roque pa rin, mga kababayan. At ang aking paboritong antivirus, dahil siya ay nasa kampo rin ni Tito Sen, asahan natin na mabibigyan yan ng napaka-importanting posisyon din. In fact, ang kutob ko, baka ibigay nila kay Risa Hontiveros itong Senate Blue Ribbon Committee.
At ang mangyayari po dyan, dahil alam naman natin na magkakampi ngayon ng kaliwa, ang Bangag, ang CPP-NPA at ang mga loyalista, yan po ay katapusan na ng investigasyon dito sa maanumalyang mga flood control projects at iba't iba pang mga infrastrukturang proyekto. Bakit? Hindi nyo ba napapansin na napakatahimik nitong si Ontivirus pagdating sa ganitong issue? Tahimik! Kasi alam ko, marami rin siyang mga insertions na yung mga insertions na yan pinanggagalingan para sa suporta niya sa kanyang mga kakampi dyan sa kanyang party list group. Yun na nga, mga kababayan, maaari di umanong pumalit si Risa Hontiveros. Di tapos na po ang investigasyon dyan sa mga maanumalyang flood control project, mga kababayan. Sayang lang po ang mga nasimula ni Senator Rodante Marcoleta. Ganun ho talaga. Nagbago na po ang liderato ng Senado. Magbabago din po ang mga hahawak nitong mga komite, mga kababayan. Sana, wag palitan si Rodante Marcoleta. Hayaan munang matapos itong investigasyon sa maanumalyang flood control project at sa iba pa. Kung papalitan man siya, pagkatapos na lang sana nitong issue na ito. Kasi hulang ipalit nila si Risa Hontiveros dyan. Wala tayong pakialam. Mga kababayan, importante, matapos at matumbok ng malaman ng taong bayan kung sino talaga ang karapat-dapat ikalaboso. Mga kababayan, pero kung papalitan po nila ngayon nang hindi pa po natatapos ang investigasyon, halimbawa kung magkatotoo man na ipalit nila si Risa Hontiveros, wala pong mangyayari, mga kababayan. Hanggang doon lang po tayo na nalaman natin na ganoon pala kalaki ang ibinibigay ng mga diskaya kay Martin Romualdez. 20% sa kabuuang budget ng isang proyekto, halimbawa 1 billion. 25% nun mapupunta di umano kay Martin Romualdez. Kanina, sinabi niya po, mga kababayan, sa hearing ng Blue Ribbon Committee, pero ito po ang nangyari, mga kababayan. Siyempre, hindi po nagpatinag si Tambaloslos, mga kababayan. Naglabas ka agad ng kanyang saloobin. Ito ang sabi niya. Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Magnakaw lang pwede. Walang sino man ang kayang manuhol sa iyo pero magnakaw pwede. Ganun ba 'yon, sir? Itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon ni Curly Diskaya na nag-uugnay sa kanya sa mga komisyon, sa mga flood control projects. So maliwanag, itinanggi niya. I have never and I will never accept a bribe from anybody. Sarap pakinggan, mga kababayan? Parang hindi naglalagay ng lagay, Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Ayon po kay Ferdinand Martin Romualdez, mga kababayan. Natural. Siyempre, itatanggi niya ho yan. Kasi gusto niya pang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sinong kawatan ang aamin na kawatan siya, mga kababayan? At sinong otoridad na aamin na siya tumatanggap ng suhol? Di bagay wala, pero maliwanag, sinabi na po ni Diskaya. Si Martin Romualdez, may komisyon sa akin yan, 25%, malaki yan. Sino? Si Diskaya. Para maglakas loob na isiwalat yung mga nalalaman niyang katotohanan. Hindi ho siya isang politiko na mayroong mataas na katungkulan sa ating bansa. Isang simpleng kontraktor lamang ang mga Diskaya. Oo, may pera sila,
Oo, ganyan kagara ang kanilang pamumuhay, pero walang kapangyarihan yan, mga kababayan, na pwede niyang ipagmalaki at higit sa lahat, pwedeng dumepensa sa buhay nila. Ibagay humingi sila ng seguridad sa Senado na sana naman po, bantayan ninyo kami, no? Bigyan ninyo kami ng seguridad na hindi mapapahamak ang aming buhay. Kaya ayun, ikinanta niya si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Ha? Sino nga ang mga diskaya para maglakas loob na ikanta? Di ba? Si Speaker Martin Romualdez, walang kakayahan po, kung totoosin lang. Walang kapangyarihan ng mga diskaya, pero dahil yun ang totoo, yun ang sinabi niya sa Blue Ribbon Committee. Naniniwala ako, mga kababayan, na totoo ang lahat ng mga sinabi ng mga diskaya. Yun nga lang, syempre, natural, tatanggi talaga itong mga kawatan. Wala naman mo kasing kawatan na umaamin. Basta kayo tumatanggi lang. Ang importante dito, sana bago magpalit ng chairman ng Blue Ribbon Committee, matapos muna itong problema tungkol dito sa mga maanumalyang flood control project at kasuhan ang dapat kasuhan. Kasama lahat ng mga tumatanggap ito ng komisyon. Ano? Mga kababayan, tama ba? Bahala na, ipalit nila si Risa Hontiveros. Importante, no? Nalaman na ng mga tao at higit sa lahat, nakasuhan na ang dapat kasuhan bago palitan si Senator Rodante Marcoleta. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.